Hindi ko inakala na ang isang simpleng training exercise sa isang liblib na baryo ang magpapasok sa akin sa isang gabi na hindi ko na muling malilimutan. Ang amoy ng usok mula sa ilog, ang huni ng kuliglig, at ang isang tanawin na tumimo sa utak ko. Ang bangkay ng aming lieutenant, nakahandusay sa gilid ng trail, may mga bakas ng hindi pangkaraniwang pagkasira sa katawan. Hindi hayop ang gumawa niyan. Hindi tao rin sa lahat ng nakikita ko noon. Ako si Anthony. Noon sergeant pa, noon ding sugatan sa isang bagay na mas malalim kaysa sa bala o suntok, ang sugat ng pag-ibig na hindi nagkaroon ng punto. Si Ara ang kasalukuyan kong kasama sa trabaho at sa buhay. Si Yuri naman ang pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa mga alaala. Ang mahinahon niyang tawa, ang paraan niya ng pag-aayos ng buhok kapag umuulan. Ang mga bagay na iniwan niyang nakabitin sa akin na parang liham na hindi natuloy. Ngayon, nasa harap ko ang katawan ng isang pinuno at ang puso ko ay nasa gitna ng dalawang mundong hindi magkamayan. Ang tungkulin ng sundalo at ang taong pilit na nagpaparamdam na may pag-asa pa sa pag-ibig. Mahigpit ang utos ng batalyon noon, training na may community engagement. Simple lang ang objective, magbigay ng medical aid, magturo ng basic disaster response at magpakita ng presensya para sa seguridad. Ngunit ang baryong iyon, malayo, may makapal na puno at ilog na dinidilatang puti ang buwan, may dala ng sarili nitong batas. Walang signal halos. Ang mga tao nakikipagkalakalan pa rin gamit ang mga simpleng palitan. May isang tindahan na gawa sa kahoy at kuba ang bubong. May isang bahay na pinalamutian ng mga kalachuchi. At may aling tilda na tumitibok ang puso kapag may dumating na bisita. Doon nagsimula ang lahat. Ibinaba namin ang tolda, hinati ang supplies at nag-set up ng base sa plaza. Ara agad nag-organize ng medical tent. Hindi kami nagkanya-kanya ni Ara sa trabaho, mas madalas kami magkasama. Nagbabantay ng isa't isa sa maliliit na galaw. Sa gabi bago ang insidente, nagkain kami ng sinigang na may maasim na lasa ng kalikasan, nagkuwentuhan ng mga hindi seryosong bagay habang may mga rookies na nag-aangat ng mga kwento tungkol sa binalak nilang bakanteng bakasyon. Pero sa ilalim ng tawanan, may tensyon. Hindi lang dahil sa training, kundi dahil sa akin. May mga sandaling titig si Ara na puno ng tanong. May mga sandaling hindi siya nakikinig, parang may inaabot ako sa kaniyang pag-iisip na hindi ko maabot. Ang pangalan ni Yuri, or Venus, kung tawagin mo ang mukha niya sa tindahan, ay palaging kumakapit. Hindi ko maipaliwanag kung bakit may mga pagkakataong ang tanawin ng tindahan sa plaza ay para bang isang pintuan pabalik sa nakaraan. Minsan, habang naglilibot kami sa baryo para sa assessment, may isang tindera na parang nakita kong dati. Buhok na kulay itim bahagya, malumanay ang tindig at may ngiting nag-aanyaya na tularan mo ang katahimikan. Venus, sabi nila sa kanya. May katahimikan na sumisibol sa akin, hindi dahil sa kagandahan, kundi dahil sa pag-ibig na hindi nagtagal. Kung mahilig ka sa mga totoong kwento ng aswang at sa mga kwentong puno ng hindi mabilang na tanong, manatili ka muna rito. Mag-subscribe para sa mga susunod na bahagi ng kwentong ito. Hindi ako maglalagay ng eksena dito na hindi sinubukan linawin ang sarili ko noon. Hindi rin ako magpapasarap sa pagkawasak ng buhay ng ibang tao. Aling Tilda ang unang nagpakita ng tunay na hospitality ng baryo. Nilapitan kami niya ng may daladalang mangkok ng nilagang may halong gulay mula sa kanilang taniman. Inabot ang mga ito ng parang ibibigay sa pamilya. Kayo ba ang sundalo? Ang tanong niya. At sa mga mata niya ay may halo ng takot at pag-asa. Mahinahon lang sila, te, sabi ko. Tandaan ninyo, hindi kami kontrabaryo. Nandito kami para tumulong. Ngunit alam ko rin na sa likod ng mga tanong ng mga matatanda, may mga kwento ng gabi at kakaibang pagliparan. Mga kwento na sa kolehiyo ng militar ay itinuturing na superstisyon, ngunit sa baryo ay itinuturo sa mga bata bilang panuntunan kung paano lumabas ng gabi. Mabilis naming inilarawan ang routine, water rationing, supply check, shift sa bantay at pagpapaalala na huwag maghiwalay. Magkakahiwalay kayo, mamamatay tayo, birong sabi ni Ara habang nagtatak ng mapa. Pero seryoso kami.
Ang perimeter ay pinaliliit namin. Alam namin ang takbo ng damo, ang mga lugar kung saan madalas humihinto ang hangin at mga daang daanan ng mga baka. Sa gabing iyon, habang ako at Ara sumusuri ng ilaw ng flashlight, narinig namin ang unang kakaibang senyales. Hindi ang uri ng tunog na inaasahan mong magmula sa isang hayop. Parang may isang maliit na kugon na dumulas sa ilalim ng lupa. Isang kaluskos na may ritmo, parang may balot na tela na dinaloy-daloy ng hangin. Hindi namin binigyang pansin agad. Sinabi ng isa sa mga rookies, "Siguro lang hangin, sir." Ngunit hindi ito hangin. Hindi ganoon ang ritmo ng hangin sa baryong iyon. May isa pang bagay na napansin ko. Isang ikli at maliwanag na kumikislap sa pagitan ng mga sanga. Maliit, pulang liwanag, tila isang kristal na sumisilip sa dilim. Nakita ko ito ng ilang segundo. Huminto ako at huminga ng malalim. Dahil dito, hindi na ako nakatulog ng maayos that night. May isang lumang paniniwala ang mga matatanda ng baryo na kapag may pulang kumikislap sa ilalim ng mga sanga, may soro o aswang na nagpapakita. Natawa ako noon, bukod sa pagod, pero hindi ko rin pinansin ng buo. Makalipas ang gabi, nakausap namin ang albularyo na may mukha na pinatuyot ng araw at ng panahon. "May banta," sabi niya sa amin. Hindi na nagsasawa sa pagsasabing mga bagay na pilit na pinapaniwalaan. May nagugutom na naglalakad sa gabi. Baka ika'y makita ninyo ang hindi ninyo inaasahan. Tiningnan ko siya ng diretsyo. "Anong ibig sabihin nun sa modernong mundo?" tanong ko. Nagbuntong hininga siya. "Sa mundo nyo, Sergeant, iba ang tawag ninyo rito. Sa amin, aswang o soro ang bumabalik." At ngumiti siya na may bahid ng kalungkutan. Hindi ako naniniwala sa salitang iyon ng ganap. Ngunit pagkagising namin kinabukasan, ang mundo ay lumitaw na mas mapanganib kaysa dating. Ang unang malaking senyalis ng panganib ay nang maglaho ang lieutenant. Nag-organize kami ng routine na pag-check ng mga patrol points at nang hindi niya makita ang isa sa kanila, unang inisip namin ay simpleng pagkakamali sa schedule. Subalit nang tumingin ang isa sa rookies sa isa sa small ravine at nakita ang mga sapatos, nagsimulang pumutok ang tensyon. "Sir, may dugo? May bakas sa gilid." Ang sinundan namin ay pag-akyat ng more seasoned training. May usok pa sa paligid, parang sinabitan ng hampas ng hangin ang mga dahon at nag-iwan ng mainit na amoy. Hindi ko pinapayagan ang aking isip na mag-hypothesize, ngunit ang katawan ko ay kumikilos batay sa instincts. Secure the area, check the radio, cordon off the site. Nakita namin ang lieutenant sa isang putik na tabi ng daanan. Hindi maayos ang pagkakahandusay, hindi parang natutulog, ngunit hindi rin ito marahil ang nangyari. May mga bakas ng pagkapunit sa katawan, parang may kumagat o kumiskis mula sa loob. Hindi ko na inilarawan ng mas detalyado doon para hindi gawing sensational. Sabi ko lang, hindi katulad ng mga sugat na alam namin mula sa baril o stabs. May kakaibang pattern, parang walang dizenang porma. Ang mukha ng lieutenant na dati ay palaging seryoso at may malakas na tindig, ngayon ay may katahimikan na parabang may hinahanap pa rin, ang huling tingin na nangyari bago nawalan ng buhay. Ang unang pagpasyang ginawa namin ay mag-report, ngunit walang signal, walang oras. Decision-making ang kritikal. Iwan ba namin ang baryo at bumalik para sa suporta o manatili at protektahan muna ang mga tao dito? Bawat pag-ikot ng isip ko ay may tinatawag na ibang damdamin. Kung iiwan namin sila, kami ang magiging dahilan kung bakit lalala ang sitwasyon dito. Kung mananatili kami, maaaring magkasdamay kami. Napag-usapan ko kay Ara. Ayaw kong iwan ka. Tumitig siya sa akin ng may katatagan. Hindi ko rin hahayaan na iwan tayo, pero hindi dapat personal ito. Mission muna, Anthony. Sa huling desisyon, ako ang nag-utos ng pananatili. May kababawan sa aking dibdib na nagsabing may mas malalim pang nangyayari. Hindi pangalan ng halimaw lamang ang dapat malaman namin, kundi kung bakit at paano ito nangyari. At syempre, mayroon ding parte sa akin na ayaw makontento na nagyabang lang ako at umalis. Bilang sergeant, alam kong may responsibilidad ako.
Bilang tao, alam kong may takot ako. Ang takot na iyon ay hindi lang sa pagkamatay, kundi sa ideya na siya, Yuri, babalik sa paraang ayaw kong maranasan muli. Nag-assemble kami agad ng hunt team. Hinati namin ang mga tao para sa surveillance. May lead team, may support, may medics, at may small recon group. Lahat may simpleng equipment, flashlights, bolo, basic firearms, at ilang traps na ginawa mula sa lokal na teknolohiya. Tinuruan ko ang mga rookies kung paano mag-place ng perimeter, paano mag-silent approach, at paano mag-setup ng napapanahong bait. Ang importante, sabi ko sa kanila, huwag magpahuli sa takot. Takot lang yan. Koordinado pa rin ang galaw ninyo kapag alam ninyo ang gagawin. Binigyan sila ng responsibilidad at binigyan ko naman ng kumpiyansa si Ara dahil kailangan ko ring umasa sa kanya. Ang pagsasanay sa pagpapatakbo ng traps ay naging detalyado. Magkakaroon kami ng mga lambat na kadalasang itinatanim sa ilalim ng dahon at inilulubog sa lupa. May mga ingay na nagpapalabas ng tunog ng pagkaing inihanda para mag-akit ng target. At may ilang foot snares na nakadisguise bilang mga ugat. Pinakita ko kung paano i-clear ang trail, paano maglagay ng mga markers, at kung kailan dapat makipag-coordinate para sa pag-ikot ng mga grupo. Nag-usap kami ng maikli tungkol sa paggamit ng mga armas, hindi muna gamitan para sa shoot to kill na walang klarong identifikasyon. Kung makakakita kayo na parang tao pa rin, huwag agad barilin, instruction ko. Subukan munang makakapture kung kinakailangan. Habang nagsiset up kami, napansin ko ang mga reaksyon ng mga lokal. May takot, may paniniwala. May mga lumang tao na nagsasalita ng malungkot na kanta at may mga bata na tahimik na tumitingin. Isang grupo ng kababaihan ang nagbigay sa amin ng ilang bungkos ng palay at sinabing, "Huwag niyong pabayaang kainin kami," na para bang sa kanilang pananaw, ito ay literal. Umuukit ito sa akin ng isang tanong. May mga bagay ba talagang hindi kayang sagutin ng modernong taktika? Doon ako nagkaroon ng pagnanais na kaliwanagan na malaman ang pinagmulan ng galaw na ito, kung soro nga o tao lamang na nabaliw. Sa unang gabi ng pananaw, nag-deploy kami ng stakeout teams. Ako at Ara ang nagdala ng isang maliit na recon group na may 2 rookies, si Joseph, isang private na tahimik at tila madaling maabala ng emosyon, at si Berto, isang malakas na bata pero medyo walang karanasan. Pinaplano namin na mag-ikot sa gilid ng baryo patungo sa lugar kung saan kami huling nakakita ng pulang kumikislap. Ang buwan ay manipis at ang mga dahon ay nagpapakita ng mga anino na nagbabago-bago sa bawat paghinga ng hangin. Hindi nagtagal nang may maringgal na kaluskos sa kabila. "Tigil," bulong ko. Tahimik kaming lumipat parang mga anino. Sa gilid ng sanga, nakita ko ulit ang pulang kumikislap, parang mata ng ibon na hindi ko maintindihan. Nilapitan namin ng dahan-dahan. Doon ko unang nakita ang bakas ng pag-ikot ng balahibo sa lupa, parang nag-scrape. "Sir," bulong ni Joseph, nanginginig ang boses. "Mukhang may kumain na rito." Nilapitan namin ng malalapitan ng area. May maliliit na bakas ng paa na parang nagmamadali. Kinuha ko ang flashlight at tumuon. Nag-swipe sa lupa ang liwanag at may nakita akong maliit na buto. Hindi ganap, hindi buong bahagi ng katawan, ngunit sapat para magtaas ng mga tanong. "Hindi normal," sabi ko. Sa oras na yon, lahat ng training at instinct ko ay nag-ugat sa gabi. Secure perimeter, huwag payagan ng ambush, at huwag hayaang maliwanagan ng takot ang pag-iisip. Bumalik kami sandali sa camp para kumuha ng dagdag na kagamitan. Dito, nakita ko muli ang tindahan sa plaza at sa harap nito ang isang babae. Venus ang pangalan nila. Lumapit siya ng parang hindi kahiyang-kahiyaan, may dalang mga prutas. Tumigil kami at tila may sinasabing hindi na buo sa akin. May isang bahagi sa puso ko ang nagsabi, "Huwag kang magpatangay ng damdamin," ngunit isang mas malakas na bahagi ng akin ang nasabing, "Tingnan mo siya ng mabuti." Lumapit si Venus sa amin nang walang takot. "Ano po ang nangyari rito?" Simpleng tanong niya. Sinagot ko ng maiksi. Nagbigay siya ng tulong hindi lamang sa salitang walang halong takot kundi sa mga gawa. Iniabot agad niya ang mga pangunang gamot,
Nag-alok ng malamig na tubig at mabilis siyang naging tampok sa paligid na para bang alam niya kung paano pakalmahin ang masasaktan. Tinutulungan niya si Ara sa paglalagay ng bandage sa isang rookie na nagkaroon ng gasgas. Ang texture ng kanyang mga kamay, maalaga at maingat, ay nagbalik sa akin sa mga alaala ni Yuri. Ngunit may kakaiba. May malinaw na upo sa kanyang mga mata, parang may isang kwento na pinipigil niyang ilabas. Hindi ko inakala na sa sandaling iyon ay magkakaroon ng isang kakaibang epekto sa akin. Bawat galaw niya ay nagbalik ng larawan ng nakaraan. Si Yuri na naglalakad sa tabi ng ilog habang kami ay nag-uusap tungkol sa mga pangarap. Si Yuri na nagbibitiw ng pangako na hindi tuluyang naayos. Ngunit hindi lang siya. Naroon din ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang liwanag sa kanyang leeg, parang maliit na butil ng pulang kristal na kumikislap tuwing nakikihalubilo siya sa mga tao. Na-assign ako noon sa cognitive dissonance, ang propesyonal na pagbabantay at ang pag-usisa ng emosyon. Sinabi ni Ara, mahina, hindi ba siya mukhang pamilyar sa'yo? Hindi ko inamin sa kanya ang buong katotohanan. Parang, may pagkakahawig lang, sagot ko. Ngunit sa loob, may kumakabog na malakas. Huwag mong bigyang pansin, dagdag niya, at humigpit ang hawak sa aking braso. Alam ko ang ibig sabihin niya, huwag hayaang lumabas ang nakaraan. Ngunit sa gabi na iyon, ang nakaraan ay parang isang halakhak na sumisipol sa hangin. Sa gitna ng aming pag-ikot, may narating kaming bahagi ng gubat kung saan ang lupa ay hindi pantay. May isang bangin doon, isang maliit na ravine na malalim ang hitsura, at dito nangyari ang isang bagay na magpapalalim sa tanong sa puso ko. May narinig kaming sigaw, mahina, pilit. Agad na tumakbo si Ara. Nawala ang liwanag sa isang sulok ng ravine at doon nakita namin si Venus patuloy na nag-aangat kay Ara mula sa isang gilid na tila halos mahulog. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon. Hindi ko rin maintindihan kung bakit siya pa ang nakakita at hindi namin. Kung bakit ang isang tindera na mukhang kakilala mo mula sa nakaraan ang iilang humahabol sa isang sundalo na nakalugmok sa lupa. Ngunit ganoon ang nangyari. Si Venus ang humatak kay Ara sa gilid ng bangin at iniligtas ang buhay niya. Naramdaman ko ang isang halo ng pasasalamat at kakaibang pagkabigla. Habang hinihigpit ni Ara ang kamay ni Venus, napatingin ako sa mukha nito at nakita ko ang isang luha, isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa isang taong kahawig ng nakaraang pagsinta ko. Salamat, sabi ni Ara nang may pagngingiti na halos hindi makapangangatwiran dahil sa pagod. Hindi ako inaasahan to, sagot ni Venus nang mahinahon. May katahimikan na sumusunod. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili, sino siya sa tunay na buhay ni Yuri? Ano ang ibig sabihin ng mga pagkakatulad na ito? At higit sa lahat, bakit naroon siya nang nangyari ang isang bagay na nagpapakita ng panganib? Hindi pa natatapos ang gabi. Ang mga pangyayari ay dumudulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Naglulukpakan namin ang aming galing at iniayos ang mga planong susunod. May naglalakad pa ring kakaibang anino sa dilim. Ang pulang kumikislap na nakita ko sa gabi ay parang bumabalik sa bawat kabanata ng mga kaganapan. Ngunit may isang bagay na malinaw. Para protektahan ang baryo, kailangan naming harapin ang hindi kilala. Sa puntong iyon, habang pinapakinggan ko ang paghinga ni Ara sa likod ko at habang ang liwanag ng camp lights ay naglalabas ng anino sa mga puno, nagkaroon ako ng isang malinaw na presensya ng nakaraan at ngayon na nagtatagpo. Ang pasimula ng aming panunugis ay sapalaran at puno ng emosyon at hindi pa natin alam kung sino ang tiklop ng kapalaran natin sa bulsa ng gabi. Hindi nagtagal matapos iligtas ni Venus si Ara nang bumagsak siya sa gilid ng bangin. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot at ang mga hakbang ng aming grupo ay naging mabigat, bawat yapak, bawat hinto, may dalang tanong. Bumalik kami sa camp nang may daladalang tensyon na hindi namin kayang ilihis. Nagpalitan kami ng mga tingin na hindi na lang tumutukoy sa kaligtasan, kundi sa posibilidad na ang mundo na inakala naming simple at mekanikal ay may mga sikretong pumipintig sa dilim. Ang unang gabi ng panunugis ay natapos sa kawalan ng tugon.
Walang diretsong engkwentro. May mga bakas na sinundan namin, may mga bakas na hindi namin naabot. Pero napansin ko ang isa pang bagay. Sa bag ni Venus, may napansin akong maliit na kumikislap na pulang butil. Iyon ang pareho kong nakita sa pagitan ng mga sanga. Hindi ko ipinakita kaagad kay Ara. Hindi ko gustong gumawa ng haka-haka. Ngunit nang umuwi ang gabi, hindi ako nakatulog. Ilang araw ang lumipas at naghahanap kami ng mas sistematiko. Nagkaroon kami ng schedule. Umaga para sa community aid, tanghali para sa maintenance at check ng mga traps, at gabi para sa patrol. Sa umaga, ang baryo ay buhay. Mga bata naglalaro, may nagluluto sa palayan. Si Aling Tilda lagi na lang may dala ng bagong niluto. Sa gabi, iba. Iba ang bigat ng lupa, iba ang ingay. Sa gabing iyon, nang mas maramdaman na namin ang presensya ng hindi normal, nagpasya akong gumawa ng isang taktikal na pagbabago. Hatiin ang grupo sa 3 at iset up ang isang maliliit na decoy teams. Gagamit kami ng mga bait na ginawa mula sa laman na hindi masyadong graphic. Langis, karne ng manok, mga dila ng isda, mga amoy na mag-aanyaya ng sino mang may kakaibang pangangailangan. Ngunit hindi kami magpapakain ng walang patakaran. Instruction ko, humanap muna ng pagkakakilanlan bago pumutok. Madalas kong iniisip ang mga rookies, sila ang mga nagdadala ng kabuhayan sa unit at sa puso ko. Si Joseph, tahimik, buti ang loob. Si Berto, matapang ngunit medyo madali ring matakot. Si Lando, eksakto ang pagkakahilig sa mga paraan ng pag-ayos ng lunggun. At si Marco, palaging may biro kahit na sa pinakamadilim na gabi. Bawat isa'y may pwedeng puntahan, may pamilya, may pangarap, ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay naipit sa isang bagay na mas malaki kaysa kanila. Alam ko na bilang dating sergeant, responsibilidad ko ang hindi lang kaligtasan nila, kundi pati na rin ang paggabay sa kanilang puso sa harap ng takot. Noong 3 gabi, nag-assign ako ng 2 team sa perimeter at isang maliit na recon sa gilid ng gubat. Ako, Ara, Joseph, at isang sanitation guy mula sa baryo na dalubhasa sa paghanap ng mga pinanggagalingan ng amoy. Tahimik ang gabi. Ang buwan ay isang manipis na sipres. Ang liwanag nito ay tulad ng kutsilyo sa balat ng lupa. Naglakad kami ng mabagal, may hawak na flashlight at may mga payo sa komunikasyon. 2 beses sa minuto, mag-signal sa pamamagitan ng pag-ita ng ilaw. Kapag may nakita, i-draw down muna, huwag magmadali. Nang tumigil kami sa isang clearing, may napansin kaming paggalaw. Hindi larong hangin, hindi mga hayop. Nagtagpo ang aming mga mata sa isang tunog na para bang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Isang tunog na pumapaimbulog at naguulit, parang maliliit na butil na nagkikiskisan. Sumilip ako sa ilalim ng puno. Doon, sa pagitan ng mga ugat, may nakita kaming linya ng kulang-kulang na mga buto na mistulang nakahain. Hindi ito kumpleto, hindi ito detalyado, nakakakilabot lamang. Sir, bulong ni Joseph, ano to? Hindi ko man lang nakita agad kung paano ito nangyari, pero sa loob ng ilang segundo, may dumaan sa akin ang isang imahe. Ang mukha ni Yuri na parang lumulutang sa dulo ng ilog, ang kamay niya na naglalagay ng isang maliit na bagay sa palad ko, at ang pagniniting ng kanyang mga mata. Bigla akong nawala sa kasalukuyan sa sandaling iyon, ngunit pinilit kong bumalik. Pinilit kong maging leader. Clear, sabi ko. Mag-signal tayo pabalik. Hindi naging simple ang mga sumunod na gabi. May mga maliliit na engkwentro. Isang aninong nagdaan na napalayo ng mabilis. Isang hayop na sumilangaw sa ilaw ng flashlight at nagdala ng kakaibang amoy. May isang gabi, muntik nang magkaroon ng pagtapunan nang may nakita kami ng isang humanoid na tila gumagala sa tabi ng ilog. Hindi namin pinaputukan agad. Nagkaroon ng pagtataka. Pinilit naming i-capture siya nang hindi pinapahirapan. Nagkaroon ng paghabol. Sa huli, nawala ang anino sa kagubatan. Ngunit may naiwan. Mga bakas ng paa na kakaiba ang pagkakaayos. Ilang mga piraso ng balat na tila napunit. At ang iisang piraso ng tela na may kulay na hindi pangkaraniwan. Kinuha namin yon bilang ebidensya. Sa kalagitnaan ng pagkikipaghabol, muling nagpakita si Venus sa plaza.
Dumaan siya ng hindi nagpapaalam at dinala ang ilang pagkaing inihain para sa mga rookies. Hindi niya kailanman ipinakita ang takot na taglay ng ibang mga residente tuwing gabi. Kahit na kami ay may hawak na armas, siya ay naglalakad na para bang may proteksyon. Napansin ko rin na tuwing dadaan siya, may maliit na pulang butil na kumikislap sa kanyang kuwintas. Iyon ding mga pulang liwanag na nakita ko sa ilalim ng sanga. Nagbago ang aking pagtingin. May nagsabi sa akin ng isang malalim na katotohanan. Maaaring mas malalim ang kanyang kinalaman kaysa sa akala ko. Ngunit may isang limitasyon ang aking kurso. Hindi ako pwedeng mag-akusa ng walang ebidensya. Nagpasya kaming mag-set up ng isang bait sa isang lumang kubo malapit sa ilog. Isang lugar kung saan madalas dumaan ang mga kawatan ng gubat o kung anuman ang o anino. Ginawa namin ang bitag ng maingat, mga lambat sa ilalim ng dahon, mga wire sa pagitan ng mga puno, at isang maliit na ring na magliligtas kung sakaling may bigla ang paghubad ng ingay. Inatasan ko si Joseph na maging lead sa pag-close ng loop. Bilang isang private, intensyon niya ang pagpapakita ng kanyang kakayahan. Binigyan ko naman si Ara ng responsibilidad na tumingin sa mga mediko at maging backup sa pagkuha ng detainee. Nagpahinga ang mga iba. Nang dumating ang hating gabi, nag-umpisa ang trap. Nagkita kami sa mga designated points. May mga oras na ang lahat ay parang naghintay sa isang bombang paputok. May oras na napapalakas ang adrenaline at may oras na nauubos ang pasensya. May isang pagkakataon na ang ilaw ng aming mga flashlight ay naglapit sa isang malikot na galaw. Isang aninong kakaiba ang bumilis at napasok sa trap. Mabilis ang paggalaw at parang may tunog na nag-awit, isang tunog na may halong taong humahaka-haka at hayop na dumudunot. Nagkagulo ang mga kamay, may sumigaw, "Hold your fire!" Ako ang umutal. Bait ang dapat kunin, hindi patayin kung hindi kinakailangan. Tumaas ang tensyon nang makita namin ang anyo na nahuli. Nang lapitan namin, napalunok ako sa kakaibang tanawin. Ang nilalang ay maaaring magmukhang babae sa distansya. Mahabang buhok, maliit ang tindig, ngunit may mga detalye ring hindi sa lugar. Ang pag-ikot ng leeg na hindi natural. Ang mga kuko na mas mahaba at makapal na parang nagamit upang kumiskis. At ang isang maliit na kuling sa likod ng leeg na kumikislap. Huminga kami ng malalim. Kinuha namin siya at dinala sa camp na may maigting na pagbabantay. Ito ang unang pagkakataon na nahuli namin ang isang aswang o isang bagay na tinatawag ng baryo na soro. Hindi iyon ang uri ng bagay na itinuturo sa akademya ng militar. Ngunit ang katahimikan ng kampo ay napuno ng isang kababalaghang enerhiya. Si Venus, nang mabalitaan, ay dumating at humarap sa amin, tahimik. Tumayo siya malapit sa nahulihang nilalang at tumingin sa kanyang mukha na parang may nakikitang ulam sa isang malayong memorya. May kombinasyon sa kanyang tingin, awa at pag-alala. "Pinag-iingat ko na kayo," sabi niya sa akin ng malapit. Hindi ito madaling bagay. Hindi ko masabi kung bakit nanginginig ang kanyang boses. "Ano ang ibig mong sabihin, Venus?" Tanong ko. Ngunit sa sandaling iyon, si Joseph ang nag-open ng maliit na tela at lumabas ang isang lumang maliit na kamera. Hindi muna siya nagpapakita ng emosyon noon. Sinimulan niyang i-scroll ang mga larawan. At doon, sa liwanag ng phone niya, lumitaw ang mga imahe. Mga anino na kumakain, malamig na mukha ng lieutenant na hindi pa malumanay. At sa dulo ng listahan, isang larawan ng isang tao na mukhang napapangiti at may hawak na maliit na bagay na kumikislap na pulang bato. At ang ito ay kuha sa isang gabi na may parehong pulang liwanag na nakita ko dati. Hindi ako agad nakapagsalita. "Saan mo nakuha yan?" Tanong ko nang may pag-uurong. "Sir, hindi ko to ginawa," sagot ni Joseph, nanginginig ang boses. "Nakita ko lang, may binigay na sa akin, sir. Inabot lang niya. Sinabi niya na para maprotektahan ako. Wala akong balak." Hindi ko natapos ang tanong. May kaugaliang ang isip na naghahanap ng pattern, at ang pattern na iyon ay nagpapakita ng pagkakadikit ni Joseph sa mga lugar ng pag-atake. Naglakad ako papalapit sa kanya at tumingin sa mata niya. May liwanag ng hiwaga sa loob.
May bahagi ng akin na gusto agad mag-utos ng parusang walang dulo. Ngunit may isa pang bahagi. Alam ko na kailangan ang proseso, kailangan ang pag-imbestiga, kailangan ang pagkuha ng testimonies. Ipinatawag ko ang albularyo sa baryo. Si Mang Carlos, isang matandang albularyo na may mga kwento ng mga lahi at sumpa, ang dinala namin. Nakita ko kung paano siya naglayon ng tingin sa nahuling nilalang. Soro, sabi niya ng malumanay. Hindi lahat ng soro ay pareho. May iba na nabubuhay sa pamamagitan ng gutom, ng pagkain. May iba na nagtataglay ng kakaibang bagay sa leeg. At may iba na... Nagpatigil siya, tila tinatanggal ang salitang pipilit na sumulpot sa kanyang bibig. May handog na sumisisingil ng kaluluwa. Nag-usisa kami sa mga testigo. May mga nagkwento na minsan ay may haharapin na kakaibang magaganap, mga nagulantang na gabing may kakaibang tao. May ilan ring nagsabing nakita ang isang bata sa tabi ng bangin na naglalaro ng bato at tumatawa ng malakas. Ang bawat testimony ay nagdagdag ng isang pirasong puzzle. Ngunit isa sa mga testimonies ang talagang nagbago sa ating pananaw. Isa sa mga matandang lalaki ng baryo ang naglahad. May nakitang nagdadala ng pagkain ang batang yaon sa gilid ng gubat. Luha ang nakikita ko sa mata niya, parang nagmamakaawa. Sabi niya, "Kainin niyo ito at itatago ko ang inyong lihim." Ang lahat ay tumahimik. Ang ideya na ang isang tao sa aming grupo, isang kasamang sundalo, ay maaaring nakuha dahil sa isang bagay na inabot sa kanya ay parang isang martilyo sa dibdib. Nagkaroon ng pagpupulong. Pinili naming subaybayan si Joseph ng tahimik muna. Hindi siya inaresto agad dahil alam namin na kailangang may matibay na ebidensya. Ngunit habang pinapanood namin siya sa araw-araw na gawain, napansin namin ang kakaibang pag-uugali. Paggala sa gabi, mawawala ng hindi nagpapaliwanag at muling pagbalik na may amoy ng dugo at pagkapuyat. Isang gabi, nagdesisyon kaming sumama kay Ara para husgahan ang sitwasyon. Nakita namin siya sa gilid ng ilog, nakayuko at may hawak na isang maliit na supot. Lumapit kami ng dahan-dahan. Nakita ko siya na nagtatago ng ibang laman, sabi ni Ara nang bumalik kami sa camp. May hibla ng buhok, may parang sariwang dugo. Ang mga salita niya ay parang lanseta sa ating kolektibong dibdib. Hindi kailangan ng isang malaking palagay. Kailangan ang aksyon. Nag-set up kami ng isang entrapment operation. Nilapag namin ang isang bait na mas mataas ang amoy, isang bagay na siguradong aakit sa nilalang. Nagpasya kaming gamitin ang kamera ni Joseph para sa isang simulated exchange. Isang maliit na supot ng karne na inilagay namin sa isang lugar at isang runner ang nag-aabang upang makita kung sino ang kukuha. Umalis ang runner at naghintay. Sa loob ng ilang minuto, isang anino ang lumabas, naglakad ng mabilis, may bahagyang pag-ikot sa leeg. Nag-umpisa ang paghabol. Sa nitty-gritty ng operasyon, nakita namin ang pinakawalang imik na katotohanan. Nakita si Joseph nang palapit siya sa bait. Hindi siya gumanap tulad ng iba. May liwanag na pumalo sa kanyang leeg, isang maliit na butil na kumikislap. At nang dahan-dahang tinanggal niya ang supot, nag-iba ang kanyang mukha. Ito na ang oras na alam mong hindi mauulit ang mga simpleng pagkakamali. Siya ay nagbago. Ang mga mata niya ay nagliwanag, mas malalim ang paghinga, at may tunog na sumulpot mula sa loob niya. Hindi tao, hindi hayop. Sumigaw ako, "Joseph, drop it!" Hindi siya bumigay agad. Lumaban siya sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Mabilis at parang may ibang lakas. Nagtalon siya at sa saglit, isang malalim na galaw ang naganap. Ang isang sandata ay tumama sa kanya. Hindi sapat para patayin, ngunit sapat para pigilin. Nakakita ako ng lungkot sa mukha niya. Hindi ang uri ng galit ng isang kriminal, kundi ang uri ng nalilito at nalulunod. Nang nakahiga siya sa lupa, napakinggan namin ang pag-iyak niya. Hindi ko ginusto ito, hindi ko ginusto. Ang kanyang tinig ay parang nagmumura at humihingi ng paumanhin sa iisang hininga. Dinala namin siya sa isang ligtas na lugar at doon nagsimula ang pagpapakilala, hindi ang pag-alipusta, kundi ang paghahanap ng katotohanan.
Sa presensya ni Mang Carlos at ng ilang residente, nagsimulang magsalita si Joseph. Hindi siya proud, hindi siya mayabang. Naghahanap ako ng paraan para maging malakas, sir, sabi niya nang nanginginig. Nais kong hindi na ako matakot. May mga nangyayari sa bahay namin, si mama may sakit, wala akong pera. Nais ko lang tumulong. Sabi niya na kung kakainin ko ang tinuro niya, magbabago ang lahat. Sabi niya, makakalimot ka sa takot, makakaramdam ka ng lakas. Hindi kami nagbigay, dagdag niya. Hindi ako nag-imbento nito. May nagpakita sa akin sa gubat. Kunin mo lang, sabi niya. Hindi ko kilala. Ngunit may tinakpan siya ng tela at may maliit na piraso. Tinuro niya sa akin ang isang lugar kung saan makakakuha ng karne. Hindi ko naintindihan ang laman, parang hindi tao. Parang may sigaw. Kumain ako nang hindi ko alintana. Pagbalik ko, may ibang bagay na nangyari sa puso ko. Hindi ako kumakain ng tao sa araw. Hindi ko gustong gawin. Ngunit tuwing gabi, may gutom ako. Hindi gutom sa pagkain lang, gutom sa mawala ang lahat. Ang sala ay tumahimik. Ang boses ni Joseph ay parang yayakap ng kabiguan. Nakita ko ang lieutenant sa gabi, sambit niya, at doon na puno ang sala ng isang tunog na hindi ko malilimutan. Ang sabay-sabay na paghinto ng hininga. Hinanap ko lang para patunayan na malakas na ako. Naitanong bakit niya ginawa iyon. Ginawa ko iyon dahil naisip kong mawawala ang kahihiyan. Patawarin niyo ako. Huminga ako ng malalim. Alam kong hindi sapat ang kapatawaran para sa mga bagay na nangyari. Ngunit kailangan kong gawing proseso ang hustisya at hindi simpleng paghuhusga ng bukas o pagbaril sa gabi. Nakinig kami sa kanyang kabiguan at habang ginagawa iyon, lumitaw ang isa pang katotohanan. Hindi siya ganap na sinakop. May mga bakas ng sinuman ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Sa aming pag-uusisa, nahanap namin ang isang maliit na keso box na may mga tirang bakal na parang mula sa isang lumang seremonyal na gamit. At doon, sa loob, isang maliit na sulat na nakasulat ng kamay. Huwag mong sisihin ang bata. Siya ay kumain para mabuhay. Siya ay inalay. Hindi ito malinaw. Ngunit nagsilbing pahiwatig. May isang nag-imbita. May isang nag-alok. Sinong nagbigay? Sinong nag-udyok? Hindi namin natagpuan agad ang tao na iyon. Ngunit nakita namin ang katapusan ng isang cycle. Ang si Joseph ay nagsisi at nagbayad ng isang paraan na hindi na mababalik. Sa huling confrontation, nagbago ang lahat. Isang gabing mahigpit ang hangin, dinala namin si Joseph patungo sa isang clearing kung saan hindi sapat ang mga tanod ng baryo para pigilin siya kung sakaling may mangyari. Kailangan natin siyang pigilan, sabi ni Ara. Kailangan din natin siyang iligtas. Ang mga salita niya ay balanse, hindi puno ng judgment kundi ng paghahanap ng paraan para hindi madagdagan ang dugo. Nag-umpisa ang isang palitan ng salita. Nagpasya kaming hindi patayin siya agad. Subalit, nang magsimula siyang kumilos, nang hindi maipigil ang sarili, lumabas ang isang halimaw na kalunos-lunos sa kanyang pagkilos. Kinifocus namin ang aming kaluluwa sa pagprotekta. Sa dulo, napilitan akong magbigay ng order na lumalaban sa kanya ng may pagigting. Sa gitna ng kaguluhan, may nangyari na hindi ko inaasahan. Si Joseph, sa isang sandali ng kalinawan, tumingin sa akin at sinabi, "Sir, kung may natitira man sa akin na pagkatao, ipatawad mo ako kay Ara. Sabihin mo sa kanya na hindi ko sinasadya. Sabihin mo na hindi niya natapos ang pangungusap." Sa susunod na segundo, may isang sigaw, isang pagigting, at sa huli, siya ay bumagsak sa lupa nang hindi na bumangon. Ang ating kamay ay dumampi sa katapusan ng isang buhay na puno ng kalituhan at kasalanan. Hindi ko malilimutan ang mukha ni Joseph nang huling huminga siya. Hindi halimaw ang nasa mukha niya, kundi isang tao na tila naglalakad papunta sa isang bagay na tatawagin na pag-asa, kahit bawal. Nagdasal kami para sa kanyang kaluluwa, at kahit na ang kanyang mga kamay ay may dumi ng mga krimen, hindi kami nagpakita ng katuparan sa paghuhusga. Inilibing namin siya malayo sa baryo, hindi bilang parusa, kundi bilang pagtatapos sa isang yugto. Sa araw na sumunod, napilitan namin na harapin ang isa pang bagay, ang public perception. Ang ilan sa baryo,
ay naniniwala pa rin na ang Venus ang may kakayahan, samantalang ang iba ay nagpapasalamat sa kanya dahil iniligtas niya si Ara. Siya mismo ay dinala sa harap namin para magpaliwanag. Umupo siya sa harap ng maliit na apoy at ngumiti ng maliit. Hindi ako ang salarin, sabi niya. Hindi ako ang kumakain. Ngunit may lahi akong iniwan. Isang bagay na hindi ko nais na maipamana sa inyo. Napahawak ako sa kamay niya ng malakas. May pagkagulo sa gitna niya, may pangakong hindi niya nabitawan. Iniwan kita noon dahil natatakot ako sa magiging sa atin. Sumunod pa niya. Hindi ko ginustong mawala ka, Anthony. Ngunit mas natatakot ako na baka madamay ka sa akin. Matapos ang ilang araw, dumating ang sulat. Isang maliit na sobre na may sulat kamay na may pamilyar na pagkasulat. Nang buksan ko ito sa dilim ng aking tent, tahimik ako. Ang papel ay puno ng mga salita na nagdulot ng matinding pag-ulan sa ubos ng aking dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagay na mas mahaba at mas malalim, pagpapatawad at paliwanag. Nakakabingi ang katahimikan, ang unang linya ng liham ni Yuri. Hindi ako sumagot noon dahil natatakot ako na may idudulot ang akin na dugo. May dugo ako na pinapaniwala ang sumpa, isang pamana na hindi ko rin ginusto. Naiintindihan kong iniwan ko kayo ng walang paalam. Nais kong sabihin na ginawa ko iyon para sa inyong kaligtasan. Ang aking pamilya, may lumang kasaysayan. May nagalay ng isang sandali na nag-udyok ng pagnanasa at sinabi nila na huwag mong hayaang mag-ukol ang iba ng iyong kapalaran. Nais kong palayain ka, nais kong malaya ka. Nagpatuloy ang liham sa mga malinaw na paliwanag, na ang kanyang paglayo ay dahil piniling ilayo ang sarili para hindi ikabit sa anumang sumpang maaaring dumating. Na siya ay naglakbay para maghanap ng paraan upang putulin ang siklo, at na sa pag-alis niya siya ay nag-iwan ng kalituhan sa buhay naming dalawa. Nagsabi rin siya ng isang bagay na bagaman hindi lubos na sinasagot ang amin na tanong, nagdulot ng aliw. Kung may nasaktan, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang pagbagsak ng inosenteng buhay. Sa huli, may pakiusap. Pakawalan mo ang akin pang alaala. Mag-move on ka. Punan mo ang puwang na iniwan ko na hindi ko matupad. Kung may pag-ibig pa, huwag mo akong hintayin. Siya na dapat papalit sa aking pwesto ay ang taong makakasama mo ng buong puso. Mahal kita noon pero hindi iyon dahilan para magdulot pa ng masakit. Pinilay ako ng mga salita. Sa loob ng maraming gabing iyon, paulit-ulit kong binasa ang liham sa lilim ng aking lampara. Minsan, iniisip ko na baka hindi makatwiran ang mga salita, kulang, malabo. Minsan, ramdam ko ang kalayaan na inaalok niya. Hayaan mo ang mga alaala at magpatuloy. Hindi ito isang madaling utos, hindi rin ito isang instant na lunas. Naglaan kami ng oras para maglibing ng lieutenant ng may pagrespeto. Hindi namin pinalaki ang pangungusap sa paninirahan, hindi namin ginawang palabas ang pagkamatay, ngunit pinlano namin ang isang simpleng seremonya. Ang ilang salita mula sa commander, pagbibigay galang mula sa mga rookies, at isang tahimik na minuto. Si Aling Tilda at iba pang mga residente ng baryo ay nagdala ng pagkain, at si Mang Carlos ay nagbigay ng isang maliit na dasal, isang seremonyang nasa pagitan ng pagan at relihiyoso na may mga tala na nagpapakita ng pagsisisi at pag-alaala. Sa huli, ang lupa ay natabunan at mayroong katahimikan. Hindi pagwawakas ng sakit, ngunit isang hakbang tungo sa paghilom. Pag-uwi namin mula sa baryo, hindi agad nawala ang bigat ng nangyari. Ang mga larawan, ang mga amoy, ang mga pangalan, lahat ay nagiiwan ng bakas. Ngunit kasabay nito, may nagsimulang bumuo. Ang pag-uusap naming dalawa ni Ara tungkol sa kinabukasan, ang maliit na tawanan sa mesa, ang hindi malakihang pagdiriwang ng isang buwan matapos ang insidente kung saan nagpasalamat kami sa buhay. Muli kong nakitang ang mga mata ni Ara kapag siya ay tumingin sa akin. May halong pag-ibig, pagod at pagnanais na makipagsama. Nagpapasiya kami ng unti-unti ang mga bagay na kailangang gawin para mabuo ang buhay.
Minsan, naaalala ko ang isang gabi nang napakabilis ang puso ko sa isang panaginip. Nakita ko si Yuri na nakatayo sa tapat ko, hawak ang isang pulang butil. Hindi ko maintindihan, sabi ko sa panaginip. Kung ikaw ang may dala nito, bakit hindi ka nagsabi? Ngumiti siya at naglakad palayo. Nagising ako nang may luha sa mga mata. Ang ganitong uri ng panaginip ay hindi bigla bumitaw. Ito ay parang tanikala ng alaala na kailangang tuluyang tanggalin. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagpakasal kami ni Ara. Hindi ito isang maluwalhating pista. Simple lang, puno ng maliliit na ngiti at kaunting dasal. Naramdaman namin na may bagong umaga. Hindi nagbago ang lahat. Hindi nawala ang mga alaala ng lieutenant, ni ang mga larawan ni Joseph, ni ang liham ni Yuri. Ngunit mayroong isang pagbabago sa akin. Ako ay handang magpatuloy. Mayroong isang bagay na pumipigil sa akin na hindi na maging sunod-sunuran ng nakaraan. Sa kasal namin, naghayag ako ng isang panloob na pangakong hindi nahahayaang sirain ng takot ang aming buhay. Sa huling bahagi ng kwento, at ito ang gusto kong sabihin sa inyo ng taimtim, ay ang sulat ni Yuri Venus. Hindi ko na iniwan ang liham. Binasa ko ito sa gabi kapag tahimik na ang bahay at tuwing binubuksan ko ito parang may tawag na humihikbi at sumasagot sa atin. Dito niya ipinaliwanag ang lahat. Ang pagkakaroon ng lahi na may sumpa, ang pagnanais na ilayo ako at ang pakiusap na mag-move on. Tinawag niya ang sarili niyang Venus sa liham, hindi upang maglaro ng mga pangalan kundi upang sabihing naintindihan niya ang kanyang mga ugat. Sa huli, siya ay nagpaalam. Hindi ko pinatawad siya dahil kailangan kong gawin iyon. Pinatawad ko siya dahil kailangan kong magpatuloy. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na akong nakakita ng liwanag sa mga bagay na dating malabo. Nagkaroon kami ni Ara ng anak, isang maliit na batang chinito ang buhok na nagdala ng bagong saya sa aming tahanan. Minsan, kapag siya ay natutulog na sa aking bisig, iniisip ko ang pighati at kung paano ang buhay ay nagiiwan ng marka at nagdudulot ng pagbabagong hindi inaasahan. May mga gabi pa rin na umiingay sa akin ang kuliglig. May mga gabi na bumabalik ang pulang kumikislap sa aking isip. Ngunit ngayong ako ay may bagong responsibilidad, natutunan kong ilagay ang aking takot sa tamang lugar. Hindi upang takutin ang sarili, kundi upang maging maingat at maunawain. Pinili kong gamitin ang karanasan namin sa baryo bilang aral. Hindi lahat ng nangyayari ay madaling ipaliwanag. Hindi lahat ng halimaw ay ganap na halimaw. At hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa pagkasawi. Kung may isang aral na gusto kong iiwan sa inyo, iyon ay ang bagay na ito. Huwag hayaang ang nakaraan ay magdikta ng buong hinaharap mo. May mga pagkakataon na ang pagbitaw ay pinakamalinaw na anyo ng tapang. Pinili ni Yuri na lumayo dahil sa isang takot na hindi ko lubusang maintindihan. Pinili ni Joseph na kumain dahil sa isang desperasyon na hindi namin napiga ng maayos. Pinili ko na manatili bilang tagapagtanggol ng baryo dahil naniniwala ako sa tungkulin. At sa huli, pinili ko ring mag-move on dahil iyon ang pinakamagandang paraan para magbigay galang sa mga nawala, ang magpatuloy. Marahil marami sa inyo ang may sariling kwento. Mga alaala na paulit-ulit, mga taong umalis ng may tanong, at mga gabi na hindi mo alam kung paano haharapin. Kung ganun man, nais kong marinig mula sa inyo. Kung nakapagpaabot kayo ng mensahe, mag-comment kayo sa ibaba. Sabihin ninyo ang inyong reaksyon o kung may kwento din kayo na gustong ibahagi. Ang mga kwentong ganito ay hindi lang tungkol sa takot, tungkol din sila sa paghilom, ibahagi ninyo. At kung may kakilala kayong makikinig at kailangan ng pag-aliw, ipadala ninyo sa kanila ang kwentong ito. Maraming salamat sa pakikinig. Ang gabi sa baryo ay bahagi na ng aking buhay. Hindi ko ito itinatago. Nabuo ako mula sa mga karanasang iyon, at sa dulo, natutunan kong mahalin ang mundong puno ng himala at wajen ng pangyayari. Kung may natutunan kayo, sabihin ninyo. Kung may tanong kayo, itanong. At kung gusto ninyo ng iba pang kwento na tulad nito, mga totoong karanasan na puno ng misteryo at puso, sabihin ninyo sa comment section.
Mag-iingat kayo palagi at habang naglalakad kayo sa mga madilim na daanan, tandaan, ang tunay na lakas ay hindi palaging nasa baril o taktika. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong magpatawad at magpatuloy.